na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hawak mo ang beat, hawak namin ang story. Sa bawat galaw ng kwento, ika'y nabibihag. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitiwan hanggang sa huling kwentong ating pagsasaluhan. Sa tuwing may handaan o simpleng kainan, bukod sa kamayan, kubyertos ang kailangan. Pero dito sa Santa Rosa, ang simpleng tinidor at kutsara nagiging malupit na obra. Silipin kung saan ang hapag at ang kinggaling ay magtutuos sa astiging likha ni Master Cubiertos. Meet Fix Orozco, ang astig nating spoon and fork artist na pambato. Mapapanganga ka talaga sa kanyang talento. Abay, di basta-basta ang kanyang disenyo. Sa ganda, di mo na maipapartner to sa plato. Nagsimula ako year 2010. Yung pinaka ginagawa ko is handmade pa. Mga metal found object, minimix ko siya sa spoon and fork. Handmade siya, ginagamit ko is splice, long nose. Kinikrimping ko lang siya para mahulma ko yung bagay na gusto kong hulmahin doon. Yun na, may-create ko siya ng ganun at mahuhulma ko na siya. Bago niya maabot ang pangarap, alam mo bang dumaan din siya sa hirap? Ginawa ko muna, nagtrabaho muna ako sa Petron para lang masustain ko yung pangangailangan ko sa araw-araw. Hanggang sa doon na ako nakilala kasi para gumagawa ako ng mga ng mga gagamba. Binibenta ko yung mga keychain. Nabibili naman siya, parang nayuyunikan yung iba, kaya natutuwa sila. Hanggang sa hindi ko alam na kaya ko palang gumawa ng mga ganitong mga bagay na pwede nang i-exhibit. At dahil nga ang kanyang sining ay ibang dating, isang gallery owner sa Laguna ang sa kanya'y nakapansin. Na-discover ni Mommy si Sir Fix or ni Miss Lerma, Teacher Lerma, also known as Teacher Lerma, for the sculpture during the pandemic. That was 2020. And then, nagtuloy-tuloy kasi Teacher Lerma saw naman syempre the passion and yung dedication ni Sir Fix when it comes to the art that he's making. Dahil sa kanyang husay, heto't kitang-kita na ang tagumpay. Biruin mong nasa isang gallery na ang kanyang mga likha, kung saan ang mga utaw makikita ito ng malaya. Ano-ano ba ang meaning ng mga ito, Koya? Yun, ito yung tagumpok, the secret place na ginawa ko. Nahilig kasi ako sa sa mga fantasy, mga lumulutang na bahay, lumulutang na bato, mga bangka. Ito yung art pieces ko na likas yaman na nag-iinspira sa bawat tao na bigyan natin halaga ang kalikasan dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Yun, ito naman yung ginawa kong the giver of life. Kumbaga si Kristo kasi sinalo niya yung hirap ng buhay para lang mabuhay tayo. Saludo kami sa iyo, Fix Orozco. Sipag at talento nga naman ang ultimate combo. Katulad ng Cubiertos, ang angking galing mo ay kumpleto, Ricados. Sa kalsada ay marami kang masasight. May truck, 4 wheels, may tatluhan, at may 2-wheeled motor at bike. Pero oh wow, ano ba itong trip ni Koya? Literal na trip around the Philippines sa gulong na isa. Hello, Galogs! Meet Unibro Joshua Cruz. Ang hobby ang mag-uni-cruise. Dito circus at di rin naman daw siya payaso. Pero ang chill trip niya nakakaloko. So, before, I was actually using yung electric scooter. Even during that time, nag-tutour na ako around Luzon. Tapos napansin ko parang, bakit ganun? Mas mabilis akong malobat. Tapos siya, meron pang 30%, yung isa kong friend si Aaron. Siya yung nag-unjoke sa akin na to get one. From there on, dun na ako nag-start na creating my own journey. Pero wag agad tumuda ang mapapalingon sa daan dahil si Joshe, #no to kamote naman. I'm not the only one using the road. I share with other people. So I also follow what rules they have.
Kasi kung hindi ako susunod, baka I might put myself in danger pa, di ba? Biruin mong sa hilig malayo na ang kanyang narating. Literal. Luz Biminda ang peg ni Joshua. Sakay ng unicycle, inikot ang buong bansa. It didn't really matter naman sa akin on how long I would take to finish the loop as long as I finish it. But I was really glad na for the unicycle, I was able to finish it 21 days. Kung titingnan nga naman, pinaghalong madali at komplikado. It took me 3 days. Yun yung learning curve ko. Meron one time na 6 hours lang akong nakatayo habang yung isang kamay ko nasa poste para ma-muscle memory ko yung feeling of riding one. Gravity! Dahil sa gravity, nakadepende ang andar ng unicycle. When people say to me na, ka nag-unicycle, delikado yan eh. I would always say to them that you have to practice defensive driving. Tipid tips ang naging ultimate rason ni Josh sa napiling transportasyon. Lalo na sa crisis na meron tayo ngayon, helpful siya para sa akin. Kasi nga, it only takes me around to 2.5 kilowatt hours para ma-full charge. Sabi natin ang isang kilowatt ranges around 13 to 15 pesos and that can take me to Cabanatuan na. So for around 50 pesos to Cabanatuan, saan ka makakakita nun, di ba? Ngayon may kamahalan ng lahat. Kanya-kanyang trip nga naman kung paano makakausad. Nasa sayo na rin kung paano mo ma-enjoy ang biyahe ng buhay. Kaya Unibro, keep wheelin' and cruisin' sa makulay mong paglalakbay. The enjoyment of riding, seeing different places, eating local food sa ibang lugar, yun na yung bonus dun eh. And sa mga tao kasi na unusual talaga para sa kanila yan, why don't you try? Kasi baka mamaya magustuhan mo din. Jogan na yan, iba jogan na yan, iba jogan na yan, iba jogan na yan. Kung ang karaniwang kambing, damo lang ang cravings, dito sa Pascual, Batangas, iba ang trippings. We, may ganon? Pagkatapos kumain, punta na sa kwarto ha. Sa aircon. Mag-Netflix. O kaya pagsawa na sa Netflix, mag-piano. Mag-gapon. Sa aircon at kabalas. Buti mo na, handaan pagkain. Buti mo. Kaya kaya ano yan? Hindi pa nga kita akin yan. Ito pa na ako. Hello, Galogs! Logalogs, meet Alejandro, ang proud amo ni Brownie. Pero tatay kung umakto, abay kung pagsabihan niya ito, parang bunso ang turing dito. Ang kalimitan pag-aalaga namin kay Brownie, pag umaga ay di bibigyan ng pagkain tapos dadalhin dito sa gubat. Sa tanghali, kahit kami busy, pipilitin namin siyang mapasyalan. Tapos sa hapon, yun, doon may malaking oras kami sa hapon. Pag sarado ng shop, iniuwi na namin sa shop at doon namin nilalaro, pinakakain ng kung ano-ano, nakikipaglaro sa mga bata. Kung masasabing kung gaano ko kamahal si Brownie, siguro operan ako ng 1 milyon, ay baka hindi pa kami magkasundo kung itatapat natin sa halaga. Gano'n ko kamahal si Brownie. Wala na. Magdamo muna kayo, magdamo muna. Aray ko. Brownie, magdamo muna, nasa gubat na tayo eh. Magdamo ka muna at mamaya na ang tinapay pag uwi sa bahay. Wala na. Nakakatuwa lang kasi nasa loob ng bahay. Ito yung gusto ko kaso ayaw ng asawa ko lang. Pwede pala. Ayun. Okay. Akala ko kasi before, yung mga kambing pang ano lang, farm lang. So ngayon pwede pala siyang gawing kambing. Pwedeng gawing pet talaga pala yung kambing eh. No? Gulat kayo, no? Pero ito ang nagpabongga. Diyos ko, si Brownie, biskwit ang merienda, coffee lover pa. Parang may pinagpupuyatan. May deadline ata. Ang mga kalimitan kinakain ni Brownie, kanton, pero hindi ko naman yung nilalagyan ng seasoning at yun ay baka makasama. Spaghetti, pag ako'y nakakabutan ng bayan, talaga paborito niya spaghetti. Ito ngang si Alejandro, ganap ng lolo. Ala binigyan lang naman siya ni Brownie ng 2 apo Si Brownie nga pala, nagkaroon na ng anak, ako'y nagkaroon na ng 2 apo. Yan ay hindi ko rin in-expect na nabuntis pala dahil ako'y may kambing yung kumpare ko, pinagkulab namin para ika ngayon maranasan niya ang buhay may asawa. Yan, hindi ko alam na buntis na pala.
Ang masasabi ko naman sa mga tao na nag-aalaga ng hayop, kung hindi nyo kayang alagaan, ang inyong aalagaan hayop ay ibigay nyo sa karapat-rapat dahil mas nakakaawa lang ang sasapitin. Mas maraming deserve na mga nag-aalaga na sa kanila na lang. Di man pangkaraniwang alaga, pero nanaigan trip na malala sa bonding ni Brownie at Alejandro. Isang paalala ang dala nito na ang pag-aalaga hindi lang nasusukat sa karaniwang paraan, kundi sa pagmamahal na walang kondisyon at hangganan. Wala kayo sa lola ko. Matibay ang buto. Gina G pang tumakbo. Halugalogs! Halog! Logalogs, meet Mami Rosa. Sa marathon, gora lang ng gora. Di kanyan aatrasan sa takbuhan. Kahit kilo-kilometro pa ang dadaanan. Start ako, 65 years old na ako. Pinilit lang ako ng anak ko. Yung panganay. Ayaw ko talaga. Hindi ko gustong tumakbo. Kaso, pilit siya ng pilit para daw meron akong exercise. Kasi, bahay, opisina, bahay, opisina. Wala exercise talaga. Hindi ako nag-ano na kailangan mabilis na mabilis. Hindi tinatansya ko rin yung sarili ko kung hanggang saan ang kaya ko. Unang-una kong takbo na 5 kilometers, talagang sabi ko ayaw ko na. Masakit ang buong katawan. Talagang buong katawan masakit. Hirap na akong gumalaw pag uwi namin dito. Sabi naman ng anak ko, ganyan lang talaga yan, ma. Sa isang araw, mag-recovery na lang tayo. Sabi ko, hindi na ako sasama sa inyo. Hindi na, last na to, sabi ko. Hindi, talagang mapilit siya eh. Sama din ako. Wala magawa, pinipilit ka, susunduin ka dito eh. Hindi ka pwedeng tumakbo na lang basta-basta na walang walang mga workout. Nag-workout ka rin bago tumakbo. Kasi diyan nangyayari yung mga nai-injure. Sa dami niyang napuntahang event, sandamakmak na ang medal niyang nakasabit. Hanep! I love it! Tuhod niya'y matibay, muscle ay di bumibigay. Mukhang mga trentahin pa ang mapapa. Aruy! Tuwang-tuwa naman ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan ako ng ganong lakas. Talagang gift yun sa akin siguro talaga ng Panginoon. Kaya kailangan pagbutihin ko pa. Hanggat kaya ko, tatakbo ako. Sa bawat takbo ni Mami Rosa, kasama niya ang suporta ng pamilya. Hindi siya iniwan sa karera dahil go lang kung saan siya sasaya. Malaking tulong sa akin yung pagtakbo. Malaking tulong. At saka sa emotional, nung nawala yung mister ko, malaking tulong sa akin ng running. Kahit sandali lang ba yan nalibang ka, malaking tulong sa iyo yun. Kaysa yung nandito ka lang sa bahay, naglumukmok, naaalala mo, iyak ka ng iyak. Bata man o matanda, ngayon pa lang, umpisahan nyo na yun. Kailangan may exercise tayo eh. Na magandang dulot sa katawan yun kaysa bili ka ng gamot, kaunting gamot. Wala yun. Wala akong maintenance ha. Walang maintenance kahit na vitamins lang iniinom ko. Huwag isipin na hindi kaya. Subukan nyo muna bago kayo umayaw. Takbo pa, Mami Rosa! Di lang sa community ng runners, inspirasyon ka. Ikaw ay malaking paalala na umidad man ng 70, ang pagtakbo pa rin ay yakang-yaka. Basta't alagaan ang kalusugan, makasasabay ka pa rin sa takbo ng kapalaran. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Ang init! Hello, Galog! Sa init na pati anino naghahanap ng lilim, may isang kwento ng tamis na siguradong tatagos sa inyong mga puso. For all ages, oldies and kiddies, sa Pantanggal Umay Istorya ng Papa Didis. Kasi galing ako sa mga pinakamainit na lugar sa Pilipinas, Tugigaraw. Nung bata ako, lumaki ako sa probinsya. So ang aking ama na isang abogado, ang kanyang mga bayad ay puro mga prutas, ang galing sa farms, na mga
So may mga kliyente siyang gano'n na binabayaran niya. So since madami yun, ginawa niyang ice cream. Kaya kung may gatas ng bakat kalabaw, may saging, o may kung ano-ano sa bukid, hindi nasasayang. Ginagawang ice cream. Ngayon ay pinagpapatuloy ni Sir Paul ang legasiya ng kanyang Papa Didi, kung saan patuloy din ang full support sa magsasaka at lokal na ani. Gusto ko rin i-honor yung mga farmers. So kung ano yung dinadala nila sa amin, yun yung ginagawa ko. So may panahon na nasa Kalinga ako, na doon ko na-discover na merong tinatawag na forbidden rice. Okay? Black rice variant yun. So pag umuwi ako Manila, ginawa ko siyang kakanin, tutong na ice cream. At syempre, makikita natin ang proseso ng paggawa ng kanilang handcrafted toasted forbidden rice ice cream. So, unang gagawin, actually, is tinutoast natin. So, the moment nag-pop na siya, yun na yung panahon na kailangan natin lagyan ng kakanggana. Sarap. Banga. Mula sa pagluluto ng bigas, paghahalo, hanggang sa churning. O, diba? Amazing! Yun! Yes! Ang sarap. Yan na, malapit na. Ipi-freeze na lang nila. Dito sa Maginhawa, makikita ang kanilang tindahan na legit nga naman, wow, pinipilahan. Ito, bago bumili, libre tike mo. Mayroong mga flavors na kakaiba, turon, keso, saging, galyeta si crema at choco-loven, toasted kakanin, kape, ube sticky rice at tres leches na so amazing! Sir Paul, bakit tres leches? Hulaan ko ha. Meron ba diyang coconut milk? Correct? Correct, sa coconut milk. Yung dalawa, medyo hindi ko na ano. Carabao's milk, Carabao's milk, pangalawa. Pangatlo, condensed milk. condensed milk. Yeah. So, Hindi breast milk. hindi. Pero ang dami akala. Yun. Lahat ng flavors na ito ay mula sa mga lokal nating produkto na hanggang ngayon sa tulong ng Papa Didis ay nananatiling suportado. Ang desisyon na maging 100% local ay napakadali dahil nga bit-bit namin ang pangalan ng aking ama sa aming brand. No? Pero nung ginagawa namin, doon namin na-realize ang hirap. Pero gusto namin pagpatuloy yun kasi sino ba tutulong sa atin, di ba? So, I think nasa values namin bilang isang kumpanya na no one is left behind. So, kung aangat kami, dapat iangat natin kababayan natin. Nagsimula kami na kasama sila, tatapusin namin na kasama sila. Very good. Nice. Usapang legasiya, prinsipyo, tamis ng kwento at lamig na di nakakangilo. Kaya saludong Team Logalogs sa inyong misyon na ibida ang ating lokal na produkto. Kayo ang tunay na Lodi Cakes. Yan ang panigurado. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. Anito ang aking top 5 kwento. Imatyogan na yan, imatyogan